naman po natin dito sa ating studio ngayon, si Sir J.R. Kasuga. At ang reklamo po niya ay ang kanyang misis na dating OFW na pauwi raw po ito ng ibang bansa dahil sa pangangabit. At kahapon po ay nahuli na naman ito na sinundo ang kabit ni misis mula sa airport. May video po tayo, Idol. Tawagan ng DMW. Okay, sige po. Saan ang video? Ito po. Si misis yung naka-blue at yung kabit po niya allegedly, ayan, nahinalikan pa at sinundo po sa airport. Ayan po si misis na nahuli ni Sir JR na sinundo pa po yung Ang kabit nagsundo yung boyfriend. Sino nag-video niyan? Ano si Idol, Mr. ang dumating po is yung kabit na lalaki, si misis po yung sumundo. Kaya nga paano yung video? Sino kumuha sa video? Si Sir po mismo, hinuli po niya itong si misis. Kaya nga po. Kaya nga, si Mr. ang mismong nakahuli ang kumuha sa Yes po. video nang dumating si Mrs. ang sumundo yung boyfriend. Okay, sige po. Magandang hapon po, Sir JR. Magandang hapon po, sir. Paano po nalaman na parating pala si Mrs.? Hindi po yung kabit niya po yung paparating po, sir. Okay. So ito kasi malabo magkwento. So yung lalaki paparating. Opo. Sinundo ni Mrs. Opo, sir. Paano po nalaman? Nagsusubaybay po ako sa kanya, sir. Aba, magaling palang maging NBI to, FBI pa. Pwede pa tong CIA. Nasubaybayan nyo. Opo. So nakita nyo po sa airport na sinundo. Opo. Nung nalaman ko po na uuwi yung lalaki, nagbiyahe po ako ng mga 11 po ng gabi na para po sa Dao. Then pumunta ako sa Clark, nag-alakayla po ako ng van. 3 AM, andun na po ako. Uy, matindi ito si sir. Magaling na investigador, magaling na spy. So, Opo, sir. saan pa kayo galing noon, sir? La Union po, San Fernando po. Laon yung si Mrs. dito. Doon po sa Bawang po din. Bawang. Opo. So parang sinundan nyo. Opo, nagbiyahe po siya sa sa Wednesday ng tanghali po. Anong paalam niya sa inyo nung umalis? Wala po. Nalaman ko na wala po siya doon sa bahay nila at bahay ng kapatid niya ng panganay. Wala po siya. So nasubaybayan nyo. Doon malakas po yung kutob ko na pumunta po siya sa airport. Pero meron pala kayong kutob na meron siyang kinikita na lalaki. Opo, sir. Paano nyo po nalaman yun? Kasi sinusubaybayan nyo talaga. Opo, Ayan na sir. po, nasa linyang telepono si Jelly May Kasuga. Miss Kasuga, magandang hapon. Okay, pakitawagan ulit. So, ngayon sir, si Mrs. kasama na itong si boyfriend. Hindi ko lang po alam, sir. So gusto niyo siya makausap. Alamin kung ano nangyari. May anak po kayo? Mayroon po, sir, dalawa. Ano pong gusto niyo mangyari? Gusto ko po lang mangyari, sir. Makasuhan po sila, then maipa-hold po sa immigration po sila, sir. Para hindi na po makabalik sa Yung ibang wife niyo bansa. is OFW din. Opo, napauwi po siya dahil sa gagagawan niya po na ganyan po na may Ano pa uwi? Opo. At may balak siya umalis ulit. Opo, aalis din po sila sa 28 po sa sir. Ito 28. Oh, Ay patawagan yung DMW. Isasama yung lalaki niya po. Oh, may pangalan po tayo. Ang sabi po sa akin ng asawa ko, may return ticket po siya pero napauwi po siya dahil sa kagagawan niya po. Mismo, At ngayon lalabas ulit sila. Opo. Okay, tawagan mo si lalaki din. Jelly May Kasuga, magandang hapon. Binabantay. Si ano naman? Si Jojo Pasto. Hello po. Ma'am Ma'am Jelly. Ma'am Jelly. Miss Kasuga. Hello po. Ayun. Kausapin mo na sir. Hello. Sinunod nyo. Nagbiyahe ko siya sa Okay. Nako, kinakabalan, nervous na. Tawagan natin si Atty. Kapda. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jelly. Hello po, sir. Good afternoon po. Andito po si JR at gusto niya pong iparating sa DMW, Department of Migrant Workers, para hindi na ho kayo makalabas ulit ng bansa. Kaya kayo pala napauwi dahil sa kalokohan. Ngayon lalabas kayo ng bansa kasama itong boyfriend mo. Gusto niyang pigilan kayo na makalabas. Kasi nga, kayo ra po ay salawahan. Ano pong inyo pong sagot? Guilty nga. Nasaan si DMW? Kayang-kaya ko to, sir. Kung siya ay napauwi dahil nga
sa kalokohan, then kaya natin siya paharang sa DMW na para hindi siya makalabas. Nayak na si sir. Sige sir, gagawin ko lahat para sa iyo sir. Para hindi po masayang yung pagpunta niyo po dito sir. Okay. Apo. Ito na po ulit si Ma'am Jelly. Ma'am Jelly, magandang hapon po. Ma'am Jelly, andito po si JR. Gusto niyo pong kausapin? Opo, sir. Sige po, kausapin niyo po si Sir JR. Ma'am, Hello po. kausapin niyo po si Sir JR. Hello. Hello. Oh. Yung may bagam. Di ba imbaga kinyam nung nahuli mo ako, di ba sinabi ko sa'yo na hintayin mo ako sa Carmen at susunod ako, kukunin ko lang yung gamit ko at Oo. kakausapin ko lang siya. Tapos, nung pumunta ako ng Carmen, wala ka doon. Sabi ko, susunod ako. Nung nalaman kong pumunta ka ng Maynila, wala ka pala sa Carmen. Di bumalik ako ng La Union. Nung nalaman kong nasa Manila ka, sabi mo magpapatulpo ka. Kinuha ko yung mga bata. Kinuha mo yung mga bata, wala ako doon sa bahay. Oh. Siyempre, iniwan mo, walang kasama. Walang kasama sa bahay. Hindi pa sila kumain. Umuulan. Mas lalong ikaw may malaking kasalanan kasi iniwan mo yung mga anak mo para sunduin yung kabit mo. Oo. Oo, sir. Ikaw bilang nanay, you know better, hindi mo dapat iniwan yung mga bata kapalit ng kabit mong sinusundo mo sa airport. Opo, sir. Oh. Huwag mo siya sisihin. Tapos sabihin mo na antayin kita sa Carmen. Hindi ko ginawa yun dahil kasama mo yung lalaki. Paano kung may nangyari sa akin doon, kasama pa yung kapatid niya? Oh. Ako lang mag-isa naghihintay doon. Kinausap ka ng Paano mami kung niya. sinutukil Kinausap daon? ko ng mami niya. Sinutukil ko doon. Sabi niya. Pinatay ako doon. Sabi ng mami Sinasabi niya. ko sa'yo na kahapon na huwag kang sumakay dyan at tayong dalawang magsasabay uuwi, magkukommute tayo. Pero sumakay ka pa din sa sasakyan niya. Sa'yo kukunin ko yung gamit ko tsaka yung passport ko. Susunod ako. Nung pagpunta ko ng Carmen, nung hinatid nila ako, wala ka doon. Dumiretso na ako ng La Union. Kaya nga hindi ako umuwi at hindi ako nakipagkita sa Carmen sa'yo dahil kasama mo yung lalaki mo. Kaya ako nagtungo dito sa kapatid ng mama ko sa Mandaluyong. Doon ako natulog at kinabukasan pumunta ako dito na nag-report dito kay Sir Rapi Tulfo. Oh. Ma'am, Sir? ipapaban daw kayo ni Mr.